at may panawagan ho si Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap na 10th National Congress ng Philippine Councilors League. Sa kanyang naging talumpati sa naturang okasyon, hinimok niya ang mga alkalde at konsehal na tulungan siya na sugpuin ang paglaganap po ng iligal na droga, katiwalian at maging kriminalidad sa Pilipinas. Si Julius de Sambaron sa balita. Iginiit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dahilan at importansya ng pagsusulong ng federalismong pamahalaan. Sa ilalim daw ng federalismo, makakamit ang kapayapaan, inclusive growth at pag-unlad ng bawat rehiyon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagdalo sa 10th National Congress ng Philippine Councilors League. Sabi ko, ayaw kong pumatay ng kapwa ko Pilipino. It grieves me to hear na may namatay ditong 4 na NPA na sundalo, 6, Abu Sayyaf, OMI. You think it will make me happy to sign even a document to buy bullets to kill Filipinos? Whether you like it or not, you carry the message. We have to go into a federal system. We have to revise our constitution because it has not worked for the Filipino for many centuries. Tayong taga-probinsya, alam naman ninyo, ay govern Davao, hindi ako naghingi ng, tanungin mo sila. On my own, though I supported Aquino and President Arroyo, hindi ako napunta ng Malacanang. Ayaw ko. Dagdag pa ng punong ehekutibo ang pagkilala sa papel na ginagampanan ng bawat alkalde o lokal na pamahalaan sa pagbuo ng maayos at maunlad na syudad na kagaya ng kanyang sinumpaang tungkulin sa bayan na itaguyod ang buong bansa bilang ama nito. Diin pa ng Pangulo na sentro ang kanyang administrasyon sa magbabago at interes ng publiko at hindi na kailangan pa ang pagdedeklara ng batas militar. Bahagi pa din ang talumpati ni Pangulong Duterte ang paghihikayat sa mga konsehal na samahan ng kanyang pamunuan ng labanan at iwaksina ang mapaminsalang droga, kriminalidad at korupsyon. And therefore, there is no criminal liability. What will now happen to this country? Who will answer for that? Sila ba? Who will now take care of those? It's government and the country, taxpayers. Bitawan ninyo yung droga at tomorrow wala na talagang patay. I will see to it na wala ng patay. Ni isa. Huwag kayong mag-corruption kasi pagdating, you cannot come to me for help. Pagdating sa corruption, sorry. Ngayon, kung tulong ang gusto ninyo, maghati-hati tayo. As President, I said, I never favored any region, province, or city. Divide the money as equally as it can be. Isusulong din ng Pangulo ang mahigting na relasyon sa bansang China. Nauna nang nakatuwang ng ating bansa ang China sa aspeto ng transportasyon at mga drug rehabilitation. Target din ng Pangulo na magkaroon ng kapayapaan, lalo't nais nitong ibalik ang barter trade sa Mindanao region, partikular sa Sulu at Tawi-Tawi. Sa pagkakaroon ng kapayapaan, dadami ang turista at namumuhunan. Ang problema ko ngayon, baka lahat ng mga negosyante, magdatingan yan eh. Kausapin ninyo yung Abu Sayyaf, baka kidnapin lahat na. Naluko na. Hindi, kung may pera tayo, bigyan na natin kapital, magnegosyo na lang tayo. Total noon, nung nadyan pa yung trade, barter trade, maganda man ang buhay ng mga tao. Walang Abu Sayyaf, walang terorismo. Well, the usual, and the thousands were really peaceful. Yan ang unang gawin ko, pero I have to get the assurance that everybody is safe. And it would be working arrangement for all. And if not, kung marami na tuloy ang mga disgrasya, pupugutan pa ng loko na. Mag-usap tayo para aangat tayo. Mula sa Pasay City para sa PTV News, Julius de Samburon.